ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Blas, isang obispo at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaysa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap, tumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, pagpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao?
Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ulitin po natin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam, pugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal, tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na timploy, iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag, tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias, siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes na mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Inangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasayahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin.
Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Binigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta? Kahapon ay may mga bit-bit kayong mga kandila. Pinabasbasan po ninyo. Nasaan na ang mga kandila? Ha? Muli, no? Yung kandila ay paanyaya sa atin na si Kristo ang liwanag. Kung sakasakaling naguguluhan tayo, lumapit tayo kay Kristo, magsindi tayo ng kandila, magdasal tayo. Nang sa ganon, mas maliwanagan ang ating isipan bago pa man tayo magdesisyon ng mali. Ngayon po, sa matapos yung pagdadala kay Jesus sa templo, ito na ngayon ang narinig natin. Si Juan ay nag-alay ng buhay para sa katotohanan. So, kung may liwanag, mas kita natin ang katotohanan. Ngayon, tingnan po natin. Kapag sinabi ba natin o kapag narinig natin muli, gusto ng marami magkaroon na ng divorce sa Pilipinas. Bakit maraming mga taga-simbahan ang sagsasabing, payagan na natin yan? So, alam kong ilan po sa inyo, ilan sa nanonood sa online, ang pabor na magkaroon na tayo ng divorce. Kasi ang sabi ng iba, tayo na lang kasi ang wala pa. Dapat makisama na tayo sa ibang bansa, magkaroon na rin. Hindi ko natatanungin isa-isa, no? Siyempre, bahala kayo dyan. Pero yun nga, yung parang sinasabi, tugma ba ang ating ginagawa sa mga nagiging desisyon natin? Kasi kung lagi tayo nagsisimba, nakakarinig tayo ng salita ni Kristo na mabuting balita, so yung desisyon natin, sumasang-ayon din ba? O ito ba ay base sa kung anong sinasabi ni Kristo? Kasi lahat, no, parang gusto natin legal na yung abortion, para kung mabuntis kayo, okay lang patayin. Magtatalukbong na ba tayo ng belo? Kasi baka wala na tayong mukhang iharap sa Diyos. Ngayon, ang usapin tungkol sa pakikiapid. Na humahantong, para bang hindi porket ginagawa ito ng mga sikat. Hindi porket ginagawa ito ng mga pinuno. Naku, minsan, tingnan nyo rin ha, kasi tayo yung naghahalal, tayo ang bumoboto sa mga gumagawa ng batas. Na kadalasan yung mga batas nakadepende doon sa kanilang
kung ano yung gusto nilang mangyari dahil sila mismo. Kaya gusto nila ng divorce kasi sila mismo ay gustong maging legal yung pagsasama nila doon sa ibang babae o sa ibang lalaki. Kristo ang liwanag. Pero dahil, kasi mga sikat na tao, mga may kilala sa lipunan, marami naman ang gumagawa niyan, kaya okay na yan. So, hindi porket marami ang gumagawa, tama na. Mali pa rin. Kaya nga ito yung ikinamatay ni Juan Bautista. Pinanindigan niya. Sino ang kaharap niya? Sino ang pinagsasabihan niya? Si Herodes. Sino ba si Herodes? Ang hari. So, ordinaryong tao, mapahari, ang katotohanan, mananatiling katotohanan. Ang mali, mananatiling mali. Hindi porket mahirap, okay na yan. Hindi porket mayaman, ay sige na. Pero tayong mga nagsisimba, nasaan ba tayo? Nasa panig ni Herodes o nasa panig ni Juan Bautista? Nasaan tayo pagdating sa ganito? Kasi malinaw, sabi ni Juan Bautista kay Herodes, hindi mainam. Hindi tama ang ginagawa mo. Asawa ng kapatid mo pa, mas lalo pa, asawa ng kapatid mo, kinakasama mo. Kaya lagi minsan sa pagbinyag, kasi pag marami nagpapabinyag, andyan dyan yung mga magulang ng bata. Pero nililinaw ko, hindi kayo mag-asawa. Magulang lang kayo ng bata, pero hindi kayo mag-asawa hanggat hindi kayo kasal. Kasi diba, dala-dala yung bata, nandyan ang magulang. O, hindi automatic yun. Nagsasama lang sila. Maganda rin. Kamusta ang buhay pag-aasawa ninyo? Kayo mismo nandito. Sakali may asawa pa, Sa mga nanonood sa online, kamusta ang buhay pag-aasawa? Minsan isip-isip din kung ano ba nangyayari. Maka nakikiuso na rin tayo Mag-asawa kayo pero kung makaasa, parang hindi kayo mag-asawa. O mag-asawa kayo pero ngayon parang wala nang lambingan, puro pera na lang, puro trabaho na lang. Yung reality, mag-asawa pero matagal nang magkahiwalay. Civil na lang dahil nandito yung isa, nasa abroad ang isa. Sa tagal ng panahon, nasanay na. Paano? Anong gagawin natin? Pero yan din naman, yan din naman ang nagiging reaksyon natin madalas. Gustong-gusto natin magsimba, pero pag nakakarinig tayo ng katotohanan, tayo din mismo ang nagagalit. Uy, nilalamok na ako dito. May mga langaw na. Mga langaw. Yeah. Pero ito ay sinasabi naman sa atin, hindi para kutyain tayo o i-condemn tayo. Laging ito ay binibigay sa atin, ipinaririnig sa atin, para na sa ganon, kumbaga may pagkakataon pa, sakaling baka namumuhay na rin tayo sa gusto na nating gawing normal yung hindi normal, gawing tama yung hindi tama. Kaya pag-isipan nyo, sana kung sakali kayo po ay may mga asawa pa, turiin nyo mabuti, nasasanay lang kayo na hindi na nag-uusap, nasasanay na kayo na wala nang. Mag-asawa kayo. Kung kayo ay kasal,
Kung hindi naman, baka naman 60 years old na kayo, 70 years old, di pa kayo kasal, eh, maghiwalay na kayo na agad, may panahon pa, di ba? Naglulukuhan kayo, ilang taon na kayo nagbabahay-bahayan. Anong sense, di ba? Tingnan nyo rin. No? Pero ulitin ko, no? Kahit kung kayo naman ay kasal, kahit 50 years na kayong magkahiwalay, mag-asawa pa rin kayo sa harap ng Diyos kung kayo ay kasal. Kahit ilan pang lalaki, babae ang pinatulan ninyo, kayo pa rin yung mag-asawa. At huwag niyong gawing solusyon na doon tayo sa ibang bansa kasi doon tayo maghiwalay. Hindi natin maloloko ang Diyos. Isipan niyo mabuti, ha? Ibali nang mapugutan ng ulo. So, yun talaga yun. Kung sabi natin si Kristo ang liwanag, hanggang sa umabot sa punto na tayo po ay pugutan ng ulo, magbuwis ng buhay para sa katotohanan, magawa din natin yun. Amen? Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin at manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno sa simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin ang aming alay na bukal sa puso't buhay. Sumasamo sa'yo po na kami ay dinggin, panalangin na alay sana'y marami.
ang buhay kailangan ay aming ding iaalay, pagkat ikaw ang siyang tanging may bigay, kaya't sa'yo poon iniaalay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakin ni San Blas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Sa isa na mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Sa isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa tulong ni San Blas. Maluwalhating San Blas, inusig ka at pinatay dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Tulungan mo akong magkaroon ng pananampalatayang tulad ng sa iyo, at may pagtanggol ito ng may matibay na paninindigan laban sa pagtuligsa at pang-aalipusta ng iba. Sa iyong pamamagitan, loobin nawa ng Panginoon na matupad ko ang halimbawa ng iyong kabanalan. Sa tulong mo, iligtas at ilayo nawa ako sa lahat ng mga kasawiang palad at sa mga makasasama sa aking kalusugan, lalo na sa mga karamdaman ng lalamunan. San Blas, ipanalangin mo kami. Para po sa mga may karamdaman sa lalamunan, tingnan nyo yung katabi ninyo, may sakit ba sa lalamunan? Yun yung pipila dito ha. Huwag kang makiuso. Wala kang sakit pero nakikiuso ka. Huwag kang pumila ha. Unless gusto mong magkasakit. Minsan ganun yung nagiging ugali natin. You know? Yung wala naman sakit pero wala lang, makikipila lang. Yung panalangin ay para sa mga may karamdaman sa lalamunan. At habang kinakanta po ang pangwakas sa panalangin, gaganapin po ang pagbabasbas ng lalamunan. Gamit po yung kandila na binasbasan natin kahapon. Ito po yung panalangin para sa lalamunan. Pakundangan sa panalangin ni San Blas, obispo at martir, kayong may sakit sa lalamunan at iba pang karamdaman ay iligtas nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning po.
kahayan, kanyang pagkalingatapan, sa buhay, pag-ibig at katarugan, tanda ng kanyang kaharian.